Narito na ang Damdaming Makabayan. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nakuko, dugo yaman dunong katiis at pagod, buhay may abuti magkalagot-lagot. Damdaming Makabayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Bishop Tonyo, ang obispong migrante dito sa Europa. At ito ang ating palatuntunan, ang Damdaming Makabayan. Ang topic natin ngayon ay ang bagong Pilipinas ng Bongbong Marcos administration. Mga kapatid, ako po ay walang tiwala sa bagong Pilipinas na ito at may sangdusinang mga dahilan ako. Marami ang mga tao na umaasa na magdadala siya ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa. Ngunit sa aking pananaw, may mga malalim na isyu at kakulangan sa kanilang plataporma na dapat pagtuunan natin ng pansin. At narito ang 12 mga punto, sangdusinang dahilan na nagpapakita kung bakit hindi ako kumbinsido sa bagong Pilipinas at sa pangako nito. Damdaming Makabayan. At ito na nga ang unang dahilan. Political branding lang ang bagong Pilipinas. Ang pagdadagdag ng bagong awitin at bago na namang panunumpa ay hindi sapat upang makamit ang bagong Pilipinas. Ang mga makabayang tradisyonal na simbolo ng pambansang awit at panunumpa sa watawat ay sapat na upang ipakita ang pagmamahal sa bayan. At syempre, ang gawa. Ito ay dapat gawin. At para sa akin, ang pagdagdag ng mga bagong panunumpa na ito at bagong awit na ito ay in fact, hindi siya loyal doon sa pambansang awit at sa panunumpa sa watawat. Hindi siya tunay na makabayan. Hindi siya sumusunod sa naitakda na nung wala pa tayo sa mundo. Ang bagong Pilipinas ay isang political branding lamang at kahalintulad ito ng bagong lipunan ng kanyang amang diktador na Ferdinand Marcos Sr. na naglalayon lamang na mag-rebrand ng walang tunay naman na reforma. Dapat pagtuunan ng pansin ang tunay na reforma at hindi lamang pagbabago ng imahe. Di ba ho? Damdaming Makabayan. At ito naman ang pangalawang dahilan. Yung pagtanggi na makikipagtulungan sa International Criminal Court. Wala pa rin kasing opisyal na pahayag si Presidente Bongbong Marcos patungkol sa kanyang pakikipagtulungan sa ICC upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings sa panahon ni Duterte. Ang kanyang pananahimik ukol dito ay maaring dahil sa political interest. Lalo na may alyansa ang kanilang pamilya at ang administrasyong nakalipas, ang administrasyong Duterte. Of course, sinabi na ni Sara na wala naman palang unity, pang-election lang naman pala yun. At syempre, binibira din si Bongbong Marcos ni ex-president Digong, pero parang may naglalaro Naglalaro lamang sila dito, kaya pammulitika ito. Ang pagwawalang bahala na ito ng Bongbong Marcos ay nagpapakita ng kakulangan ng tunay na malasakit sa karapatang pantao at sa hustisya. At ipinapakita ang tila patuloy na pagprotekta sa mga lumalabag sa batas sa halip na sa mga biktima. O di kaya ay baka takot
takot sa mga DDS ang BBM. O di kaya ay nakipaglaro, larong pampolitika. Ayan. Damdaming Makabayan. At ito na nga ang pangatlong dahilan. Naku po, modeling. Isyo ng estate tax ng pamilya Marcos. Ang bagong Pilipinas ay dapat maging modelo ng transparency at accountability. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran ng pamilya Marcos ang kanilang estate tax na may final decision na mula sa Korte Suprema. Naku po, pagka karaniwang tao ang hindi nagbabayad ng tax, naku, sangkatutak na penalty. Diba? Pero sila, nag-aapila pa rin. Ang hindi pagsunod dito ay isang malaking sampal sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay nila, nating lahat sa batas. Dapat magsilbing ehemplo si Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis upang mapatunayan ang kanilang sinseridad sa reforma at pagtupad sa kanilang responsibilidad bilang mamamayan. Oh, Presidente Bongbong ha, magbayad na kayo. Be a model. Damdaming Makabayan. At ito na nga ang ating pang-apat na dahilan. Ang patuloy na kahirapan ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka na nagbubungkal ng lupa para sa pagkain ng buong bansa ay nananatiling mahirap. Sa halip na bigyan sila ng suporta ng Estado, suporta katulad halimbawa ng subsidyo, tuloy pa rin ang importasyon ng bigas at pagpapababa ng taripa nito na lalo namang nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Dapat magkaroon ng balansing patakaran na magbibigay prioridad sa lokal na industriya o sa lokal na agrikultura kaysa sa patuloy na pag-asa sa importasyon. Sa ating bansa, kung sino pa yung nagbubungkal ng lupa ay walang sariling lupa eh. Sa ating bansa, kung sino yung nagpo-produce ng bigas, sila yung nahihirapan sa pagkain eh. 'Di ba? Kaya kailangan din ng modernisasyon sa agrikultura at access sa murang pautang upang maiangat ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Kung walang subsidy, di baka naman murang pautang. Pwede na yon. Damdaming Makabayan. At ito na ang ating panglimang dahilan. Yung kalagayan ng mga katutubo. Ang pang-aagaw ng lupa ng mga katutubo. Ang ating mga katutubo ay patuloy na nakaranas ng legal na pang-aagaw ng kanilang lupain pabor sa mga foreign capitalist sa agrikultura at pagmimina at iba pa. Binabansagan pa silang mga rebelde upang mapaalis at tuluyan ng angkinin ng mga dayuhan at ng mga komprador at mga kapital ang kanilang lupain. Bagamat merong Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA, hindi ito sapat na nakapagsilbi sa kapakanan ng mga katutubo. Kailangan ng mas matibay na proteksyon at pagkilala sa kanilang karapatan sa kanilang lupang ninuno. Ang pagpapatupad ng mga batas tulad ng IPRA ay mahalaga upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan at kultura. Take note, pagpapatupad ng batas pabor sa mga katutubo. Ngunit kinakailangan ng mas konkretong aksyon at suporta mula sa gobyerno upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Damdaming Makabayan. Ito na ang ating pang-anim na dahilan. Mga kapatid, isyu ng transparency, corruption, at political dynasty. Upang maging tunay ang bagong Pilipinas, maging tunay, ano?
kailangan ng mas mataas na antas ng transparency at pagtugon sa isyu ng korupsyon sa gobyerno. Di ba? Nanood naman kayo ng itong grabing balita sa Pugo, ano? Ang discovery dyan, dami palang mga ahensya ng gobyerno ang nasusuhulan. At sabi pa nga ng isang senador parang kabahagi na sila sa isang sindikato o di kaya nababayaran ng mga sindikato. Maraming mga proyekto at programa ang naaantala o nasasayang dahil sa katiwalian. Ang pagpapalakas ng mga ahensya laban sa korupsyon at pagkakaroon ng mas bukas na pamahalaan ay susi sa pagpapanibago ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Dapat transparent, di ba? Yung hindi may lagay, binubuksan yung drawer para doon ilagay. Dagdag pa rito, naku po, ang malalang problema ng political dynasty. Ito ay nagpapalala sa katiwalian at kahirapan sa bansa. May scientific study na po patungkol dito. Yung mga pamayanan na iisang pangalan lang or dalawang apelyido lang ang meron, nagpapalitan. O di kaya ay 3 apelyido sa isang term of office, 4-5 na apelyido ay hindi umuunlad. Yun. Ang pagkakaroon ng ilan lamang mga pamilya na matagal nang namumuno ay naglilimita rin sa demokratikong proseso at nagpapababa ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Kaso lang, kahit andyan na sa ating saligang batas ang anti-political dynasty na nasa ating shrine sa ating constitution ang gagawa pala na implementing mechanism nito ay ang Kongreso, yung mababang kapulungan at ang Senado. Sila din ang mayroong political dynasty, di ba? Paano mangyayari yon? Pagka ginawa yon ng Bongbong Marcos. Andyan si Bongbong Marcos, andyan si Jaime Marcos, andyan si Speaker of the House, asawa niya, at si Sandro mismo. At doon sa lokal nila, sa kanilang probinsya, sa kanilang rehiyon, mga pamilyang Marcos din. Kung gusto nilang tutuhanin ang bagong Pilipinas, baka naman 2 na lang muna. O di kaya 3 na lang muna. Pero magandang sila mismo ang mangunguna. Modeling sa bagong Pilipinas. Sila ang unang magwawaksi ng political dynasty. Pero alam ko namang hindi mangyayari iyon. Kaya wala akong taliwa at wala akong tiwala sa bagong Pilipinas. Damdaming Makabayan. Ito na ang pampitong dahilan. Ang kalusugan at edukasyon. Dapat pagtuunan din ng pansin ang pagpapabuti ng sistema ng kalusugan at edukasyon sa bansa. Ang pagtaas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon ay mahalaga upang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kailangan ng sapat na pundo, modernong pasilidad at mas mataas na pasahod para sa mga guro at mga nurses at iba pang health workers upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ilan na bang mga guro at mga nurses ang lumalabas na ng bansa kasi hindi natugunan ang kanilang pangangailangan. Sila nangangalinga pero hindi naman sila kinakalinga. Sa kasalukuyan, ang health system ng bansa ay hindi patas at hindi accessible sa lahat, lalo na sa mga maralitang sektor ng lipunan natin. Ang mga mahihirap ay kadalasang walang sapat na akses sa mga serbisyong medikal
at madalas silang naaapektuhan ng mataas na gastos sa kalusugan. Kinakailangan ng isang sistemang pangkalusugan na pantay-pantay at abot kaya para sa lahat ng Pilipino. At huwag magtiwala o ipagkatiwala doon sa mga pakunti-kunting mga proyekto ng mga private na mga institusyon na sangbisi silang mangyayari na makapunta sila doon sa mga liblib na lugar. Dapat ang serbisyong kalusugan at ang serbisyong edukasyon ay naaabot ng lahat at para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Damdaming Makabayan. Ito na ang pangwalong dahilan. Ang kalagayan ng mga maralitang lungsod at mga tsuper. Ang mga maralitang lungsod ay patuloy na nahaharap sa matinding kahirapan at kawalan ng sapat na serbisyo mula sa gobyerno. Kakulangan sa pabahay, hindi sapat na pasilidad para sa kalusugan at mababang kalidad ng edukasyon ang iilan sa mga pangunahing problema nila. Sa kabila ng pangako ng administrasyon na magbigay ng mas magandang buhay, marami pa rin ang nakatira sa mga informal settlement na walang sapat na akses sa malinis na tubig, kuryente at sanitasyon. Dapat magpatupad ang gobyerno ng mas komprehensibong programa para sa urban development na hindi lamang nakatuon sa paglilinis ng mga komunidad, kundi pati na rin sa pagbibigay ng disenteng tirahan at oportunidad sa trabaho. Dagdag pa rito ay ang mga tsuper na nawawala ng hanapbuhay dahil sa jeepney modernization program. Kaya ako ay no to phase out ako Dahil ito ay nagreresulta sa kanilang pagkawala sa lansangan at pagkawala ng kanilang hanapbuhay. Maraming tsuper ang hindi kayang bumili o operator na hindi kayang bumili ng mga bagong unit dahil mataas or expensive masyado itong mga kinukontrata ng gobyerno. Kaya't nawawalan sila ng kabuhayan. Kung mayroong modernization program, ay dapat magbigay ang gobyerno ng sapat na suporta at alternatibong solusyon para sa mga apektadong mga tsuper. Hindi lang yung sabihin ng transportation office na okay na, majority na ang nag-apply at sumasali. Hindi po, dahil libo-libo pa rin ang mga tsuper na wala nang paraan para bumiyahe dahil sa phase out ng mga jeepney nila. No to jeepney phase out. Damdaming Makabayan. Ito na ang ating pangsyam na dahilan. Ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ang mga manggagawang Pilipino, lalo na sa sektor ng manufacturing at service industries, ay patuloy na nahaharap sa mababang sahod, hindi sapat na benepisyo at hindi ligtas na kondisyon sa trabaho. Ang contractualization o ENDO ay nananatiling malaking issue na nagdudulot ng kawalang kasiguruhan sa trabaho at benepisyo para sa mga maraming manggagawa. Kailangan ng mas matibay na patakaran at pagpapatupad ng mga batas sa paggawa upang matiyak ang karapatan ng mga manggagawa sa makatarungang pasahod, ligtas na lugar ng trabaho at sapat na benepisyo tulad ng health insurance at retirement plans. Ang pagsasaayos ng kalagayan ng mga manggagawa ay kritikal sa pagbuo ng isang matatag at produktibong ekonomiya. Kung wala ang mga manggagawa, paano na ang ating ekonomiya? Paano na ang ating bayan? Ngunit,
sa ating bansa, ang mga manggagawa, sila ang isa sa mga pinaka mahirap na namumuhay. Sa ating, di ba, may mga panawagang increase sa sahod kasi habang maakyat, tumataas yung mga presyo ng basic commodities, nakapako naman ang sahod ng ating mga manggagawa. Hindi sapat, hindi pumapantay. Kaya dapat pagtuunan ito ng pansin kung totoong bagong Pilipinas. Damdaming Makabayan. Ito na nga ang pang-10 dahilan. Ang kalagayan ng mga mangingisda at ang soberanya ng bansa. Ang mga mangingisda ng Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa kahirapan at kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Dagdag pa rito ang mga isyu sa territorial waters ng Pilipinas tulad ng West Philippine Sea. Ito ay naglalagay sa kanila sa panganib. Ang kakulangan ng proteksyon mula sa gobyerno laban sa illegal fishing at harassment ng mga foreign vessels ay nagpapalala sa kanilang kalagayan. Ang kalagayan, di ba, ngayon ng West Philippine Sea, Baho de Masinloc at kung saan pa man na supposedly ay doon ang pinakamaraming kuha ng isda ng ating mga mangingisda ay parang walang katuturan itong programa ng gobyerno. Walang katapusan ang mga balita, mga habulan, etc. na sa tingin natin ay nagdadala lamang ng pagtataas ng tensyon dyan sa West Philippine Sea na parang hindi naman sinusolusyonan ng gobyerno. Sa tingin natin ay dapat itong bigyan ng pansin. At ang pagsulong ng soberanya ng bansa at pagprotekta sa karapatan ng mga mangingisda ay lubhang napakahalaga upang mapanatili ang kabuhayan ng sektor na ito at masiguro ang ating mga territorial waters. Ang problema, hindi lang bigas ang inaangkat ng Pilipinas pati yung mga isda, inaangkat pa rin. Nako, duda nga ako na yung mga inaangkat nating mga isda ay mula mismo sa ating karagatan. Nako po. Damdaming Makabayan. At ito na ang pang-11 na dahilan. Independent foreign policy. Mga kababayan, dapat kontrahin ang interventionist policy ng Estados Unidos sa Pilipinas. Lalo na ang kanilang impluensya sa mga patakaran sa ekonomiya at politika. Hindi dapat maging tuta o sunod-sunuran ang mga lider ng Pilipinas. Lalo na ang Pangulo na si Bongbong at ang kanyang gobyerno sa mga dayuhang interes, lalo pa sa Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng isang tunay na independent foreign policy ay magbibigay daan sa Pilipinas na makapagsulong ng sariling mga patakaran na nakabatay sa kapakanan ng bansa at hindi lamang sa dayuhang dikta. Ang pagkakaroon ng isang independent foreign policy ay magbibigay daan sa Pilipinas na mas mabisang makapagsulong ng sarili nitong interes at maging mas resilient sa global na kalakalan. Dapat isaalang-alang ang diplomatikong relasyon sa iba't ibang bansa, tulad ng mga bansa sa ASEAN, upang masigurado ang kaligtasan at kaunlaran ng bansa. Huwag tayong magpakatuta sa Amerikano. Huwag tayong magpakatuta sa imperialistang Estados Unidos. Damdaming Makabayan. At ito na nga ang pang-12. Mas mahaba ito kasi mas malapit sa puso ko Ito ang usaping
OFW, mga migrante, at ang labor export policy na inumpisahan ng diktador na ama ng ating kasalukuyang Presidenteng Bongbong Marcos. Sa paglabas ng mga OFWs, patuloy ang pag-alis ng libu-libong Pilipino upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan ay mga domestic workers na madalas nasa peligro at napapabayaan ang kanilang karapatan. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng sapat na kita at disenteng trabaho sa Pilipinas. Kung talagang nais ng bagong Pilipinas na maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino, mahalagang bigyang pansin ang paglikha ng mas maraming trabaho sa loob ng bansa na may makatarungang pasahod at benepisyo. Dapat ding pagtuunan ng pansin ang pagpapatibay ng pambansang industrialisasyon sa Pilipinas upang lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawa. Ang pagtataguyod ng mga lokal na industriya at pagkakaroon ng sapat na suporta mula sa pamahalaan ay magbibigay ng mas matatag na pundasyon sa ekonomiya at maglilikha ng mas maraming trabaho. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na magtrabaho sa kanilang sariling bansa nang hindi na kailangang maghiwalay sa kanilang pamilya at mangibang bayan. Dapat ding siguruhin ng gobyerno na mayroong mga programa at mekanismo para sa proteksyon at suporta sa mga OFWs habang sila ay nasa ibang bansa. Ito ay kasama na ang tamang orientasyon, pagbibigay ng legal na tulong at pagmamay-ari ng kanilang mga karapatan. Hindi yung orientasyon na, uy, yes lang kayo ng yes doon ha, huwag kayong mangaway, huwag kayong magprotesta, huwag kayong hindi sumunod lang kayo, hindi ganyan ang orientasyon. Ang pagpapatibay ng mga kasunduan at proteksyon para sa mga OFWs ay mahalaga upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan habang nagsusumikap sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya at kinabukasan. Huwag yung kung kailan na biktima ang mga mandaragat natin sa gulo ng likha ng Israel laban sa mga sa Palestina, sa karagatan, di ba? May bagong 21 yata, 22. Full crew ng mga Filipino, ang isang barko ay nabomba, di ba? At meron pang yung sinalakay din, ano? At wag yung kung saan may nangyayaring mga rape, mga pagpatay, saka pa ang gobyerno natin umaaksyon. Wag tayong reactionary. Gawin natin na sigurado yung ating pinirmahang mga kasunduan sa mga host countries sa labas ng ating bansa. Ang mga OFWs ay binansagang mga bagong mga bayani pero kulang naman sa pagkalinga ng ating gobyerno. Damdaming Makabayan. Sa pagtatapos nitong ating palatuntunan at sa gitna ng ating pag-uusap patungkol sa bagong Pilipinas at sa mga hamon ng ating bansa, hinihikayat ko kayong maging mulat, maging conscious sa mga isyu ng ating lipunan. Mahalaga ang ating pagiging mapanuri sa mga desisyon ng ating mga pinuno at sa mga pulisiya na kanilang ipinapatupad. Sa mga kabataan dyan, maging bahagi kayo ng mga organisasyon na nakatuon sa pagbabago ng lipunan. Marami dyan. Andyan yung anak bayan at marami pang iba. Sa mga manggagawa, ipaglaban ang inyong mga karapatan at maging bahagi ng mga samahan na nagtatanggol sa mga manggagawang Pilipino
Andyan ang kilusang Mayo 1. Sa ating mga OFWs, magsama-sama tayong protektahan ang ating mga karapatan at magtulungan para sa inyong kapakanan sa labas ng bansa. At magparehistro at sumapi na sa mga organisasyon katulad ng Migrante International. Andito rin sa Europe ang Migrante Europe. Sa lahat ng mamamayan, magsama-sama tayong magkaisa at kumilos para sa tunay na pag-unlad at kapayapaan ng ating bayan. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, malalampasan natin ang mga hamon at magtataguyod ng positibong pagbabago para sa ating kinabukasan. Huwag nating iasa sa bagong Pilipinas. Huwag nating iasa kay Bongbong Marcos, ang anak ng diktador. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Tonyo, Obispong Migrante dito sa Europa. Damdaming Makabayan.